sa inyong kasal? Amiga guta. Miga gani atong tinawganay sa una. Wa ka mauwaw nga magpakasal ni Milan? Karen, Angay kang mauwaw, Hazel? Kayang imong amahan, maoy mipatay sa mga ginikanan ni Milan. unsa? Grabe. Wa ka makadungog sa kong gisulti? Ang imong amahan, maoy mipatay sa amahan o inahan ni Milan. Klaro na? Dili. Dili ka na tinuod. Di ba gingalan man nimog demonyo ang imong amahan? Unya dili ka butuo nga usa sa kakriminal? Hain ron ang akong amahan. Basig makaabot pa kaniya. Dado na ra ba siya ron sa syudad? Taka na, Hazel. Gukta aron imo pang maapta ng imong amahan. Inyo yung kilabtan ang akong garbo. Karon, ang inyo na sang garbo ang akong Akong gipangutana nga ako mahal ko nga nung namatay ang iyang mga ginikanan. Pero wagin siya matugaan. Kinahanglang ikaatubang ko ang timonyo kong amahan. Kinahanglan nga iya ko tuganan giunsa niya sa pagpatay ang mga ginikanan sa ako mahal. Sobrang kauhaw nga ako gibati sa gisulti ni Karen. Kaugalingon kong amahan mo ay mipatay sa mga ginikanan sa akong mahal. Ang ako pag yung amahan mo ay mipatay. Gihimo na niya miserable ang kinabuhi sa akong mahal. Kapag siya'y kaluoy nga mipatay sa mga ginikanan sa akong mahal. Salpahis gid ka. Demonyo kang pagkaamahan. Layo ba ka ang presento? Wasap kayo sakit at gamay mo kong kasakyan. Pero bahala na. Kinahanglan nga naungon ko sa pagsudya ang demonyo. Nganong siya pa'y nahimo kong amahan. Nahibaw ka hain ang ako, mahal? Di ba miingon man to siya nga iyang adtoon si Karen? Aha. Karon day dayon niya, giadus ka rin. Abi na kung magpauban siya na ako. Ay, gusto lagi niyang maapil sa inyong kasal si Karen. Kung ako lang pabuton ay, di ko ganahan. Nga naman, Traidor si Karen. gusto ka lang panalipdan ni Karen, anak. Sood silang managhigala sa kong mahal na eh. Miga ko ang ilang tawganay kaniad to. Nak, nalipay kay ko nga si Hazel ang mamahimo mong asawa. Dili siya gusto gubot. Tanawa ra god. Bisag maingon nato nga tungod sa iyang paglaban nganha nimo si Hazel ang iyang gidaot. Pero wa kinitagda sa imong mahal. Hinoon gusto pa niyang maapil si Karen sa inyong kasal. Busa, nak. Ayaw na lang pangitang gubot. Sundan na lang ang imong mahal. Ambot lang eh. Ako nga paso ng ako mahal niya. Ha? Asa man nimo apasa? Sa ilang Karen. Layo maday ang presento. Matud ato akong gipagutana. Kana ko nabaw ang presento. Magkakita na sad mig usab sa demonyo kong amahan. Ako ni kityan sudyaan. Ug mahayan nganong siya pa'y nahimo kong amahan.
Dini bitaw si Hazel. Pero, milakaw naman. Oh, wa ba siya magsulti? Asa siya paingon? Wa ko'y gustong makigsulti niya kay muragi akong ginsulto. Giinsulto? Inyo kong gipasangilan nga espiya. Unya paapilon ko sa inyo kasal. Karen, di gusto gubot ang akong mahal. Dili na tinuod. Inyo lagi kong himuong katawanan sa taga dinhi. Oh, ngano nakasulti ka man na? Nahibaw ka nga kaniadto pa. Nangandoy ko nga ako mo'y tagan-ani mo sa imong kasing-kasing kay parehas tang pobre. Pero unsa imong gibuhat nako? Giprangkahan ko nimo nga si Hazel may gipitik sa imong kasing-kasing. Mo na tinuod ka. Usa ka na ka-insulto alang nako, Milan. Nahibaw ka gyud sa akong gibati diha nimo. Ngano mo hangyo pa man si Hazel? Gibaratuhan sa akong pagkababay? Karen, di ka na tinuod. Dili ingon ni Ana ang akong mahal. Di ba? Anak man siya sa demonyo? Sa ato pa. Demonyo sa si Hazel, Milan. Oo, yan nga itong isakyan. Doon na pag gipaabot dito sa presinto. Elom, wa na'y mo bisita ni mo. Doon na lagi mo bisita nako. Importante siya para nako. Ipaabot ka na sa bahay ni Kuya. Unsay bahay ni Kuya? Bilibid, gago. Oh, hain man si Hazel. Nakalakaw na ko nun eh. Pero nagkasolte sila. Oo. Yang gibalibaran ng akong mahal na eh. Ug mura siya nanudya. Giinsulto ko no siya sa imbitasyon sa akong mahal. Unsa? Gisakitan si Karen kay di siya mo'y gipili sa akong kasing-kasing. Dili sabdi ay mo dawat si Karen sa kamatuoran? Ambot lang niya na eh. Ang akong gikabalakan kung hain mo karon ang akong mahal. Iya manghigala ang anak ni Sir Den. Tingalig to siya dito may diretso. Tuon na no? Ako inong atuon na eh. Maninuon ko magkadaag kwarta aron akong ipliti sa syudad. Matod sa naibilin dito sa presinto nga gidana ko noong demonyo na akong amahan. Di na sa mahibong mabalik pa ko silang Milan aron pagkuha kwarta. Malangan ako. Gusto akong matulisok dayon ang demonyo kong amahan. Ay, wa man makaari si Hazel Milan. Wa siya din eh, Sir Din. Wa. Bisid ba Esmerasol sa pag-andam sa inyong kasal? Hain di akong mahal. Aon sa man, miadto ka na sa kumbento. Wa pa sir. Sige. Ato dayon Milan. Kay ariyon sa nako si attorney. Palihog ako, Sir Din. Okay, Milan. Ay, gikapoy naman ko. Mapaway lang kaon ako kadiyot. Kunya, mabalik ko paglakaw. Layo para mag-syudad. Sumaya kong buhato na. Oh, naitrak ni karga. Mura mga kahoy ang gikarga, ana. Ako paraw na. Huwag ko kutob sa kumahimo nga makaabot ko sa syudad. Wa man din si Hazel Milan.
Wa siya din, Dre. Ako siyang nakita ganiha sa akong pagmisa. Sila si nanay ang nagkuyo ganina, Dre. O miapas na lang ko. Waday ka mahibaw sa iyang paglakaw? Wa lagi, Dre. Ingon si nanay nga atuon ko niya si Karen. Aron ang yun nga iuban sa mong kasal. Kanang abay ba, Dre? Unya, miadto kang Karen. Murag dispatsar man noon siyang Karen, Dre. Iya ko nung gibalibaran ng akong mahal. Mibalibad si Karen? Iya lagi ko nung gibalibaran ng akong mahal, Dre. Grabe sang Karen. Asam ka na ko panghitaang nga. Agyod si Hazel. Wa lagi, nay. Wa ka mo adto sa bayas syenda. Tingalig mi adto kay doon gikuha. Unsa man, mi adto ka sa bayas syenda dong? Wa pa, nay. Ako na lay adto. Sige, nay, kay muadto sa ko ilang attorney. Ingaling may informasyon silang mahatag na ko. Ay, unsa may gipong ni Karen di ay? Dito lagi ko nung akong mahal, pero iyan ang gibalibaran. Unsa sad ni Karen oy? Nakaako siya balibad sa hangyo ni Hazel. Sobra gitingali ang kahimangod ni Karen nga si Hazel ang gipili na ko, nay. Na, sige na, nay. Lakaw na sa asyenda kay muadto ko ni attorney. Nawa si The Hazel nang? Ay, bot lagi bot oy. Wa na magyud siya mo balik dito sa bahay, gikang miadto sa ilang Karen. Hala? Wa ka itong anin ni Karen si The Hazel nga. Si Senyor Emilio mo ay nagpatay sa mga ginikanan ni Milan? DXDC RMN Davao Radyo mo Nationwide. Dili man ta ka pulis. Dili Parang di ba nag-negosyo ko dati nung business ng bahay? Oo, pati sasakyan. Kaya nung pandemic, dapat bibili ka yan. Eh, nagkasakit kami pareho. Nagulay kami bahay, so hindi na namin pinenta. Magandang gabi po. Welcome to our Lugaw House. May Kaya gano'n, di ba? pinipicture tayo, madam. Beauty queen yan. Totoo. Mami ba beauty queen? Ayun na, Nakita mo. Oh, ano sabi sa'yo, Arnel? Kilala po yan ang buong pamilya. Kilala ko na yung bumalik talaga. Nakatira ako sa inyo dati 5 years. Siya ang tunay mong ama. Ano sabi ng mama mo? Ano lang, napasaya. Napasaya, o, di ba? Ano yung yayain mo sa susunod, ha? Tama, bumili na kamo ng bumili. O, alam mo na, Kia, balik ka dito. Asama mo mami mo, pakilala mo kay Arnel, ha? Balik. Nagulat ka, no? Oo. Si Kat, di ba? Nakita ko nga po, ang presidente na nagtog si Why? Kasi ikaw na magpapakakalkal pa yung mga So, ibang basta huwag ka na mag-scroll, ha? Arnel, thank you, Kia, di ba? Salamat. Photographer, hello. Kasi kinukunan nila yung mga food. Ang galing. Eksakto na talagang nakunan nandito tayo. Ang ganda. Iikutan natin ang camera para makita nyo. Ang ganda. At kung gano'n lang siya kaliit, pero naman talagang komportable kayo kakain dito sa Lugaw House ni Arnel Ignacio. Kaya ito, panoorin niyo po ang tour ng Lugaw House. At ang mahalaga, dahil bubusugin mo sila, ang katabi ay generika. Para doon sa mga kumain ng laman loob. Yung Pero putok-batok, gano'n, ito bibigyan bigyan na kami yan. Nakakatuwa. Masaya dito. Mukha naman nag-enjoy ka eh. Oh. Ito, lakas-lakas din niya yung Inyos Burger. So tatalunin mo sila. Eh, gusto ko naman makipag-usap dyan eh, na hindi ako masyadong galingan. Kasi ano kaya? Kaya ang kaibigan ko yung may-may-ari. Maawa ko masyado. Pero so far, kamusta ang negosyo, Arnel? Masaya kasi yung goal ko muna na makapagpakain, mura, tapos hindi naman ako nalulugi, tapos pinupuri nila yung pagkain. Eh, ambition ko dito, dadami. Meron kang chef talagang iniinom muna. O, trinain namin. Pero marunong na magluto kasi ang kailangan dito yung bilis eh. So yun ang inaaral. Can't stop finger combing my hair. Try the new Palmolive Naturals.
July 2025, isang sensitibo po ha at kahindik-hindik na video yung kumakalat sa mga encrypted messaging applications. Sa totoo lang, sobrang dami po ng mga nagme-message sa akin ito eh. At sa videos na ito, makikita ang isang lalaking nakakubad nakahiga sa sahig na gawa sa tiles habang pinapaligaya ang kanyang sarili. At nung tipong pasensya na sa term, pa-climax na siya, isang lalaking hubad at nakamaskara ang pumasok sa eksena para tugutin ang kanyang o gamit ang isang butcher's knife. Nasa Vietnam po ako nung sinesend sa akin tong story na to, kaya medyo natatakot ako na talakayin siya. Itong eksena, na-capture po sa video ng napakaraming mga anggulo. Mga videos na kumalat hindi lamang dahil sa isang aksidente ito, kung hindi dahil ipinakalat pa ito para pagkakitaan. Nakakapanlamig ba? Siyempre naman. At kung iniisip nyo na parang script lang to sa isang horror film, mali kayo. Dahil ang krimen na ito ay nangyari sa totoong buhay. Wala itong script, wala itong mga special effects, walang fake blood, at walang prosthetics na para bang isang found footage film. Lahat nangyari sa totoong buhay. Ito ang kaso nila, sana'y tama pong pagkakabanggit ko ng Nguyen Xuan Dat at Duan Van Sang na mas kilala bilang the Vietnamese butcher case. So bago ko po ituloy yung kwento ha, gusto ko lang magbigay ng warning sa ating mga 30s. So unahan ko na, alam yung sensitibo ang kwento, pero huwag kayong mag-alala dahil hindi tayo maglalagay ng mga larawan dito na hindi pinapayagan dito sa YouTube. Pero ito po kasi yung klase ng kwento na maaaring magkaroon ng disturbance para sa inyo, no? However, isa itong importanteng usapin din kasi dahil itong mga bagay na to, nangyayari pa rin pala hanggang sa ngayon. Anyway, kung hindi kayo komportable sa ganitong mga klase ng paksaha, huwag nyo na lang munang panoorin. Alam ko marami sa inyo ang matagal na nagsasuggest na i-feature ko ang kasong ito. Pero para sa akin, this case is not for everyone to look into. Especially yung mga videos. Miski kami, hindi po namin pinapanood itong mga ito. Kung hindi nyo panonoorin dahil sa tingin nyo ay hindi kayo handa at maaaring mag-cause ng trauma sa inyo, I would understand. Kagaya ng lagi ko pinapaalala sa inyo, hindi tayo narito para manakot o manira ng tao. Nandito tayo para intindihin at malaman ang katotohanan sa likod ng mga pangyayari na katulad ng ikukwento ko ngayon sa inyo. So, sigurado akong sabay-sabay po tayong mai-stress ngayong gabi. January 25, 2025. Halos isang taon pa lang po, no? Isang malagim na krimen ang nangyari sa Vietnam. Isang krimen na naganap sa loob mismo ng isang lumang government office at nanatiling lihim sa loob ng 6 na buwan hanggang sa ito ay kumalat sa pamamagitan ng mga messaging apps at sa dark web. Sinong mag-aakala na ang salarin sa malagim na krimen na ito ay isang taong nakilala bilang kagalang-galang na civil servant at high-ranking public security official. Sino nga ba itong silang Nguyen Xuan Dat at Duan Van Sang? At bakit nakilala ang kasong ito bilang isang consensual pumayag na naman, the victim? Si Nguyen Xuan Dat ay pinanganak noong March 10, 1989 sa Dong Hong, Tai Vinh, Vietnam. Lumaki siya kasama ang kanyang ina na noon pa man ay meron ng mental health problems. Kalaunan, pagkamatay ng kanyang ama, lumipat siya ng Hanoi at doon ay nagtrabaho siya bilang tindero ng isda sa Phuong Quang Market. Ang hindi po alam ng marami, sa likod ng tila normal na buhay ni Xuan Dat ay isang lalaking matagal nang nagpapantasya po na mapugutan ng ulo. Ang weird, no? Sino kaya yung mga nag-iisip ng ganun, no? Base sa mga nakitang ebidensya, as early as 2022, may mga interactions na siya online kung saan siya mismo ang nagpahayag ng kagustuhan niyang mapatay sa pamamagitan ng dismemberment o pagputol ng ulo
mula sa kanyang katawan. Umpisa pa lang, di ba, intense na. Kinikilala pa lang natin yung biktima. Di ba, sabi kong biktima siya eh. Di ba? Sa loob ng 10 taon, mula nang siya ay lumipat, nawala ng balita sa kanya ang mga kakilala at kapamilya niya. Wala din naman kasing naghanap o nag-report na nawawala siya. Ang hindi alam ng mga ito, nagtatago pala itong si Nguyen Dat sa likod ng kanyang online profile. Isa dito ang username na, Diyos ko, Dat Ding. Sa username pa lang, mapapaisip ka na, hindi naman nabago sa atin yung iba't ibang mga kalokohan na username, di ba? Lalo na yung mga gumagamit ng troll accounts. Pero kung consistent po na halos ganito lahat ng mga username niya, talagang maiisip mo na lang na baka ito nga ay kanyang fetish talaga. Ayon sa kwento, active siya sa mga sites kagaya ng Motherless, hindi ko alam to ha.